Good day, ESPers! Welcome sa ating edukasyon sa pagpapakatao 8, Part 2, Module 2. Ang misyon ng pamilya sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Edukasyon sa pagpapakatao 8, unang edition, 2013, page 37 to 47. Kung atin pong matatandaan sa ating Part 1, ay natutunghayan na po natin ang dalawang misyon ng pamilya, pagbibigay ng edukasyon at ang paggabay sa mabuting pagpapasya. Ngayon ipagpapatuloy naman natin ang isang misyon ng pamilya, ang paghubog ng pananampalataya. Bago lahat, sa module na ito, inaasang may pamamalos mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa. Una, nakilala ang mga gawi o karanasan sa sariling pamilya na nagpapakita ng pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Nasusuri ang mga banta sa pamilyang Pilipino sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Halina natin alamin, tuklasin ang ating aralin, edukasyon sa pagpapatao, kahalagahan ng buhay natin. Kailan ka huling nagsimba o sumama kasama ang iyong pamilya? Sa panahon ngayon ng pandemya, mahirap sa atin ang pumunta sa simbahan o sumamba. Ngunit, nandoon pa rin ang sama-samang panalangin sa loob ng tahanan. Pinapansin mo ba na kapag hindi sama-sama parang may kulang? Sabi ni Stephen Covey sa kanyang aklat na 7 Habits of Highly Effective Families, may mga pag-aaral na nagpapatunay na ang pagkikibahagi ng isang tao sa mga gawaing panreliyon ay mahalaga upang magkaroon ng pangkaisipan at pandamdaming kalusugan at katatagan, lalo na kung ito ay ginagawa ng tao ng may pagkukusa o bukas puso. Ito rin ay nagpapatibay ng pagsasamahan ng pamilya. Anya, kung ang isang pamilya ay maglalaan ng 10 to 15 minutes sa tuwing umaga sa pagbabasa ng mga babasahin na mag-uugnay sa iyo at sa Diyos, baka titiyak na ang mga pagpapasyang isasagawa ay mabuti. Mas magiging makabuluhan sa pag-iisip, mas magiging mahusay ang pagkikitungo sa kapwa, mas magiging maayos ang mga binubuong pananaw. Magkakaroon ng sapat na kakayahan na mag-isip muna bago gumawa ng kilos o tumugon sa isang sitwasyon. Mas magiging malapit ang ugnayan sa mga bagay o tao na tunay na mahalaga sa iyo. At higit sa lahat, mas magiging matibay ang ugnayan ng buong pamilya. Narito ang ilan sa mga pamamaraan na makatutulong sa iyo at pagkatao. Mas magiging malalim ang mensaheng maibibigay ng aral ng pananampalataya kung ito ay mararanasan sa pang-araw-araw na buhay.
Maaari din namang ituro sa mga kasapi ng pamilya ang kabutihan sa pamamagitan ng pagsasanay sa bawat isa na magsulat ng mensahe ng kabutihan sa bawat araw at ilagay ito sa lugar na madalas puntahan ng mga kasapi ng pamilya. Halimbawa sa refrigerator, bago magbukas makikita yung isang mensahe ng kabutihan, or sa pagkainan o kaya ay sa Facebook page. Ang pang-apat, gamitin ang mga pagkakataon na handa ang bawat kasapi ng pamilya na makinig at matuto. Ang paghubog sa tao sa pananampalataya ay hindi dapat ipinipilit. Kapag ginawa ito, layong lalayo ang loob ng kasapi ng pamilya. Mahalagang laging gamitin ang mga pagkakataon na dumarating upang mailapat ang mga mensahe mula sa mga aklat tungkol sa pananampalataya. Panlima, tulungan ang bawat kasapi upang maitanim sa kanilang isipan ang mga itinuturo tungkol sa pananampalataya. Sa pagtuturo tungkol sa mahalagang aral tungkol sa pananampalataya, mahalagang maisasagawa ito ng paulit-ulit upang ito ay tumanim ng malalim sa kanilang puso at isipan. Ayon sa isang artikulo sa internet, kung ang impormasyon ay ibibigay sa isang tao ng isang beses lamang, mababa sa 10%, bahagdan lamang nito ang matatandaan paglipas ng 30 days. Ngunit kung maibibigay ang impormasyon sa 6 na pagkakataon, mayroong 90% ng impormasyon ay mananatili sa isipan sa loob ng 30 araw. Kung ang nais ay maipaunawa ang Diyos at ang pananampalataya sa mga kasapi ng pamilya, ulitin ng mas madalas ang mabuting mensahe ng Diyos sa kanila. Ika-6, iwasan ang pag-aalok ng suhol. Lagi nating maririnig yung, sige, kapag sumama ka sa akin magsimba, kakain tayo sa labas. Pamilyar ito, diba? Isang motibasyon. Hindi naman siguro ito masama, ngunit mahalagang maiwasan na hindi dapat malito ang tao sa tunay na layunin ng pagsasagawa ng mga gawain para sa pananampalataya. Mas mahalaga pa rin na matulungan ang mga kasapi ng pamilya na gawin ito ng kusang loob at buong puso. Sa ganitong pagkakataon, magkakaroon ng lalim para sa kanila. At ang pang-7, ipadanas ang pananampalataya ng may kagalakan. Mas masaya, mas hindi malilimutan. Ito ang mahalagang tandaan kung magtuturo tungkol sa pananampalataya. Tiyakin nalilikha ng mga pagkakataon na magiging masaya ang kasapi ng pamilya na matuto. So halimbawa, sabay-sabay manood ng Superbook o kaya short stories, bedtime stories, mga moral lessons. Ito ba ay imposible? Is the mission impossible? So, tulad nung bida sa pelikula, maring isipan na imposibleng maisagawa ang lahat ng ito ng buong husay. Ngunit, ito ay maaring maging mission possible kung ang lahat ay isasagawa pagmamahal at malalim na pananampalataya. Huwag nating hayaan na masira ang pamilyang binuo dahil sa pagmamahal. Kailangan kumilos sa lahat para ito ay ingatan at ipaglaban. That's all for today. Saying, ibahagi at isabuhay kahalagahan ng ating buhay upang pagmamahalan at kapayapaan sa atin ay manahan magpakailanman. Believe in yourself, trust God, and make good choices. Stay safe and God bless. Thank you.